Kaibigan, isang pinagpalang hapon sa kaibigan. Kaibigan, nasamahan niyo ako dahil tayo po ay magre-review ng 10 pirasong rambutan ang ating i-review ngayon. No? So, kukunin lang natin yung glycemic load within 30 minutes mga kaibigan. I-multiply na lang natin sa 2.5. No? Kung ano man ang magiging result, within 2 hours yun po yung kabuuan na increase. No? Approximately. Yun po yung may increase ng ating blood sugar. Ayan. So, pero bago tayo kumain ay magsusukat muna tayo ng ating blood sugar. Okay, so ito na. Yan, kaibigan. So, ito po yung ating blood sugar ngayon. Okay, so yan po ang ating blood sugar. 126 mg per deciliter. Okay, so kakain po tayo ng rambutan. Ayan. Ito na. Ito na ang rambutan. 10 piraso. Nakikita ba dyan? Okay, so ayan. So basta 10 piraso ito. Baba mo lang puti tapos ayan. Nakikita ba? 10 piraso ang ating kakainin. Ha? Bagong harvest lang po ito ngayong hapon, no? Pa-shoutout pala sa nagbigay sa aking kumari, si Maring Gigi Minisis. Ayan, happy viewing sa iyo, Marge. Salamat, no? At mayroon tayong nagamit na specimen ngayong hapon. Ayan. Yan mga kaibigan, no? So, natapos tayo kumain. Eksaktong 6:05, no? So, mamayang 6:35 ay susukatin ko ang aking blood sugar. Yan. Abangan nyo rin kaibigan, yung buto ng rambutan ay i-review din natin to. So, abangan nyo din kung ilan ang glycemic load kasi ito ay napakasarap din mga kaibigan, no? Hindi nyo lang natitikpan. Masarap po ang buto ng rambutan, no? Kung nakatikim ka ng mani, ng kasoy at ang ibang mga nuts, hindi po nagkakalayo ang kanyang lasa. Masarap talaga ito. So, kukunin natin yung glycemic load ito. Sabangan nyo lang. So, ayan mga kaibigan, no? Sa mga naghahanap pa rin ng lunas o remedyo o herbal medication para sa ating mga diabetes, ay mayroon po tayong spirulina at saka ganoderma. Ayan. So, abangan nyo po ang 30 minutes mga kaibigan at tayo po ay magsusukat, no? Kukunin natin yung glycemic load ng rambutan. Ayan kaibigan, no? So naka 30 minutes na tayo after kumain tayo ng rambutan, no? 10 pirasong rambutan. So makikita natin ngayon kung ilan ang magiging increase, no? Yung sugar na manggagaling sa rambutan ay fructose, no? So tingnan natin yan. Saktong 30 minutes. Ito na. Yan. So, tingnan nyo daw dyan kung $126 kanina bago kumain. Ngayon ay 138, no? So, 12 milligrams per deciliter lamang ang increase, no? So, 12, i-multiply lang natin yung 12 sa 2.5. Yun yung approximate na glycemic or postprandial effect, no? Within 2 hours. So, 30 mg per deciliters in 2 hours time. Approximate lang po yan, no? So, ganoon po tayo pag nag-estimate ng ating postprandial kasi ang kinukuha lang natin ay glycemic load, no? So, maaring ganun ang kanyang taas sa kabuuan within 2 hours. Ayan. After ng 2 hours, mag-umpisa na yan siya bumaba. Ayan. Okay, so maraming salamat sa patuloy niyong suporta at panonood sa ating channel.